Halos lahat sa atin ay hangad ang pag-asenso. Marami tayong pangarap na gusto abutin at isakatuparan. Ang kagustuhang umasenso ay tinatrabaho, inaaral at pinagsisikapan. Walang mangyayari sa iyong buhay kung puro ka lang pangarap pero wala namang ginagawa. May mga bagay na dapat mong itigil kung gusto mo ng success. Kailangan lang ng willing kang i-let go at itigil ang mga ito. Ang mga sumusunod na aking babanggitin ay dapat mo nang tigilan. Pero bago muna ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe, don't forget to subscribe and click the notification bell. Dahil kung hindi, baka ito na ang last na makikita mo ang aking channel. Siguro naman ready ka ng umasenso? Kaya pakinggan mong mabuti lalo na ang number 3 dahil marami ang natrap dito. Mga bagay na dapat tigilan upang umasenso. Una, tigilan ang pagiging kampante. Sa sitwasyong ito, dito na tayo nakakaramdam ng seguridad na maaaring humantong sa pagkawala ng motibasyon at improvement. Nagiging komportable na hindi na nag-e-effort for innovation. Kapag kampante kasi ang isang tao, natural na lang sa kanya na hindi kikilos. Mataas ang kanyang kumpiyansa at bilib, not knowing na ang success ay tinatrabaho. Hindi guaranteed na successful ka ngayon ay bukas ganyan pa din. Umiikot ang mundo, bawat oras o segundo ay hindi mo masisigurado. Paano pa kung kampante ka na? Yan ang dapat mong tigilan. Iba ang pagiging kontento sa pagiging kampante. Kahit anuman ang estado mo ngayon sa buhay, ay sipagan mo pa. Lalo na kung gusto mong umasenso, i-uncheck na ito sa iyong ugali. Para maiwasan ang pag-uugaling ito, una, magtakda ng bagong layunin or goals. Pangalawa, patuloy na mag-aral at mag-adapt ng makabagong mundo. At pangatlo, maging bukas sa oportunidad. Ngayon na alam mo na, start improving yourself. Dahil bawat minuto ay mahalaga, lalo na kung gusto mong umasenso. Pangalawa, tigilan ang pag-aaksaya ng oras. Time is precious. Sabi nga nila, it is the most valuable asset. Ang oras ay hindi mo pwedeng i-trade. Halimbawa, kung 30 years old ka na ngayon, hindi pwedeng magiging 20 years old ka pabalik. Kaya ganyan pahalagahan ng mga mayayaman ang kanilang oras. Ikaw pa ba na hindi pa mayaman? Tanungin mo nga ang iyong sarili kung saan nga ba napupunta ang iyong oras. Tigilan mo ang pagsasabi na bata pa naman ako. Yung madami pang oras or sa susunod na lang. Dahil hindi mo namamalayan na uubos na pala ang iyong oras at wala ka pang nasisimulan. Hindi lang dyan, nauubos din ba ang iyong oras kakapanood ng TV, Netflix, or Facebook? Naku, kailangan mo nang schedule ang iyong daily routine. Wala namang masama dyan. Pero kung gusto mong umasenso, piliin mo yung habits na makabuluhan. Tama na ang pag-aaksaya ng oras. Sa halip, gamitin ito for improvement, business, and new opportunities. Dahil sa paggamit mo nito ng tama, malay mo ito pala ang dadala sa'yo sa asenso. Tandaan, ang oras ay limitado. Ang bawat segundo nito ay may mga oportunidad na nasasayang. Kaya, use your time wisely. Pangatlo, tigilan ang pagtulong ng sobra. Isa ka din bang matulungin? Yung kahit wala ka na ay tutulong ka pa rin? Masarap tumulong kapag may extra. Pero ang pagtulong ng sobra ay nakakasama din. Di ba lahat naman ng bagay kapag sobra ay hindi mabuti? Kung tutulong ka man, ilimit mo lang sa iyong kakayahan. Sabi nga sa Bible, 2 Corinthians 8 verse 12, "For willingness is there, the gift is acceptable according to what one has, not according to what one does not have." Ibig sabihin, ang pagbibigay ay hindi tungkol kung gaano kalaki ang iyong ibinibigay, kundi sa kagustuhan at pagmamahal sa pagbibigay. Gaya ng sabi ko, tumulong ka ayon sa iyong kakayahan. Tigilan ang pagtulong ng sobra lalo na kung hindi pa kaya. Kung tutulong yung bukal sa puso, hindi yung nape-pressure. Huwag magpakahiro para lang mapasaya sila.
Kasi sa totoo lang, para naman to sa future mo, di ba? And of course, para din sa iba, one day, yung mga taong deserving. Unahin mo ang iyong sarili. Next, sila naman kapag stable na ang iyong buhay. Pang-apat, tigilan ang takot at duda. Kung gusto mo umasenso, itakwil mo na ang dalawang ito. Ang takot at duda ay hindi makakatulong sa iyong pag-unlad. Naglilimit ito sa iyong potensyal at layunin sa buhay. Kapag takot ang ipaiiral mo, hindi ka na makakapagsimula ng iyong pangarap dahil takot kang sumubok at makipagsapalaran. Katulad din ng pagdududa, lahat ng hakbang na iyong gagawin ay pagdududahan mo. Even ang iyong sariling kakayahan. Pwedeng maging maingat sa pag-take ng risk, pero huwag mong hayaan na unahan ka ng pagdududa at takot. Ang mayayaman ay may takot at duda din yan sila. Natural feeling ito na mararamdaman natin. Pero ang kaibahan lang nila sa mahihirap, marunong silang bumalansin nito. Isa sa makakatulong sa iyo upang mawala ang takot at duda ay maging financially literate. Dahil kapag may idea or may alam ka sa pera, negosyo or anumang bagay na gusto mong gagawin, automatic na ang iyong takot at duda ay mawawala. Ang maganda dito, nagiging confident ka na kaya mo. Kaya instead na matakot or magduda, aralin mo. Pang-5, tigilan ang excuses. Nakagawian na ang madaming excuses kapag ang isang bagay ay mahirap gawin. Kagaya ng pag-aasenso, madami kang gagawin at kailangan mong magsakripisyo. Ang excuses ay nagpapabagal ng iyong pag-unlad. Halimbawa nito ay bata pa ako, maaga pa para magplano, wala pa akong pera at madami pang iba. Sa tingin mo, aasenso ka ba kung ito ang bukang bibig mo? Malamang sa malamang ay hindi. Ang dapat mong gawin kapag may nakita kang opportunity, timbangin mo ang risk at option. Tapos, pag-aralan ito. Mag-isip ng positibo at magkaroon ng kumpiyansa sa sarili. Maghanap ng solusyon instead na excuses. Mag-focus sa resulta sa halip na reklamo. Maraming bagay ang pwede mong simulan kung positibo ang iyong pananaw sa buhay. May kasabihan nga, kapag gusto, may paraan. Kapag ayaw, maraming dahilan. Ito yon, hindi ka aasenso kung marami kang dahilan. Kahit madami pang excuses, hahanap ka ng isang paraan upang maabot ang iyong pangarap. Don't worry, kaya mo yan. Bawasan mo ang overthinking. Siguro, sobra mo itong pinag-iisipan kaya ka overwhelmed. Kumbaga, harapin mo ang problema like one problem at a time. So, iilan lang ito sa mga ugali na dapat mong tigilan at marami pa. At least ngayon, may idea ka na sa dapat mong itigil upang umasenso. Sino ba naman ang ayaw ng pag-asenso, di ba? Lahat naman tayo ay nangangarap na may marating sa buhay, umasenso at may kaginhawaan. Ngayon na alam mo na, hindi yan imposible. May chance at oras ka pa na baguhin ito. Kaya ang tanong, kailan mo sisimulan? Ang buhay ay maikli, kaya gawin mo itong fulfilling. Ikaw at ako ang babago ng ating kapalaran. Tayo ang author ng sarili nating libro. At dapat tayo din ang susulat ng bawat pahina upang mag-inspire sa ibang tao. Dahil tandaan, if you don't like the road that you're walking, look for another one and make it worth living. So kung may natutunan ka sa ating video, don't forget to like, share, and subscribe. Also, hit the notification bell para palagi kang updated sa aking channel. Again, this is Beverly Jones. Always remember to believe in yourself. Maraming salamat po.